Sa buong mundo, nasa ika-25 pwesto ang Pilipinas pagdating sa gold production. Kaya hindi nakapagtatakang marami sa atin ang naniniwalang makaka-jackpot tayo sa ginto. Ganun din, yung nagpipiga. Financier si Margie ng isang small-scale mining operation sa Paracale. Ito na ang nagtaguyod sa kanilang pamilya at nakapagpatapos ng pag-aaral sa kanilang magkakapatid. Katunayan, ang hotel na ito katas ng ginto. Dumating lang yung time kasi dito noon, way back 2011 to 2016, mga ganyan, 2014, na talagang parang na-bless ang bayan ng Paracale na maraming gold na nakukuha. At kumbaga, isa kami doon sa nagkaroon ng biyaya. Bukod sa hotel, may tindahan at iba pang negosyong naipundan na rin sina Margie. Marami naman katulad namin na nagkaroon din ng magandang income sa pagmimina. Siguro na ilalagay lang talaga doon sa tama. Wow, bigat nga. Sa pamimili at pagbebenta rin ng ginto, nakahanap ng asenso si Shirley. Namimili po ako ng gold. Bumibenta sila sa akin ng ginto, tapos binibili ko siya, depende sa percentage ng gold. Halimbawa, kagaya ngayon, sinasabi na 75% ito, naglalaro siya ng per grams ay 3,300. Binibili ko siya ng 3,200. So, bawat grams, may 100 pesos na. Ito naman, medyo mataas to kasi ang kuha ko ay 3,400 per grams. Mabibenta ko siya ng mga 3,800. Mas malaki. Mas maganda kasi, mas malaki. Malaking kita, instant na pagyaman. Kaya tayo naiengganyo sa paghahanap ng ginto. Pero iba ang pagkahumaling nating mga Pilipino dito. Muchos de oros, mayaman sa ginto. Ang according to Pagkapeta, ang pangalan ng mga islang ito, Opir. Minsan nang umabot sa Kongreso ang kwento kung saan ang Pilipinas daw ang tunay na lokasyon ng Lost City of Ophir. Ito raw ang binabanggit sa Biblia bilang Land of Gold na pinanggalingan ng ginto ni Haring Solomon. Noong eleksyon naman, lalong kumalat ang kwento ng Taliano Gold. Bago pa raw dumating ang Kastila, bahagi raw tayo ng malawak at napakayamang kaharian ng Maharlika sa ilalim ng Haring Tajeyan Taliano. Matapos ang World War II, biniyayaan daw ng pamilya Taliano ng halos 200,000 metric tons ng ginto ang isang abogadong nagngangalang Ferdinand Edralin Marcos para sa kanyang legal services. Kaya nagugulat kami no, pag pinag-uusapan yan. At kung saan-saan daw nanggaling, kung saan-saan daw ginagamit. Kung talagang meron yan, 35 taon na kaming wala yung father ko sa nasa na yung gold na sinasabi nila. Siguro naman sa tuneto nila ang sinasabi nila. Hindi hanggang ngayon, hindi pa nila mahanap. Hindi nila mahanap because it doesn't exist. Si Taliano ay hindi naman tunay na tao. Sa katunayan, before Taliano, ang pinakauna pang version dyan, mga treasure ni Limahong. Yan yung panahon ng Kastila. Si Limahong ay isang Chinese pirate na lumulusob sa Pilipinas during Spanish colonial times, pero nataboy sila sa Manila at ang kwento umatras sa Pangasinan at iniwan doon ang kanilang mga kayamanan. So noong panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, ang kwento ay hanapin natin ang kayamanan, ang ginto ni Limahong. Pagkatapos naman ng World War II, ang hinahanap na ay ang ginto mula sa Yamashita Treasure. Pero the same ang thread ng story. Matatandaan din natin nitong Mayo, mahigit 1,000 ang pumila sa labas ng Bangko Sentral ng Pilipinas para angkinin ang yaman ng taong bayan, ang mga gintong tinatago raw ng BSP. Para ma-claim na ng taong bayan ang nakatagong kayamanan na narito sa Bangko Sentral ng Republika ng Pilipinas, na nais kong iparating sa tambay ng Pilipino na panahon na itong pakinabangan dahil which is fully matured na ang kayamanan. Ito ang love affair o sabi nila, obsession nating mga Pilipino sa ginto. Katotohanan man o pawang katang isip lamang, pare-pareho ang tema ng mga kwento. Ang gintong nakatagot na kabaon, naghihintay lang na mahanap. Pero sa totoo lang,
Hindi pantasya na mayaman talaga ang Pilipinas sa ginto. Higit 1,000 piraso ng ginto ang matatagpuan dito sa Ayala Museum. Koleksyon na nagpapakita ng matingkad na sibilisasyon ng ating mga ninuno bago pa man dumating mga Kastila. Mula 10th hanggang 13th century, sinusuot nila ang mga gintong ito bilang simbolo ng kanilang katayuan sa lipunan, mula kapanganakan hanggang kamatayan. Mas maraming ginto, mas mataas ang estado. Kasi parang marami tayong nakalimutan na sa ating nakalipas dahil sa pagdating ng mga Kastila at mga Amerikano, yung itinuturo nila sa atin ay hindi tayo sibilisado bago sila dumating. Kaya napaka-importante na makita natin kung ano yung talagang kultura natin bago dumating yung mga Kastila at yung mga Kano. Galing sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang ginto sa koleksyong ito. Ngunit ang pinakatanyag ay ang Surigao Treasure na unang nahanap ng heavy machinery operator na si Edilberto Morales sa isang landfill sa Surigao del Sur. Napasa kamay ang bahagi ng koleksyon ng mga kolektor gaya ng pamilya Locsin at ang ilan naman napunta sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, nadala na rin dito ang pre-colonial gold collection ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 38 piraso ng ginto na kung ipinagsama sa mga nandirito sa Ayala Museum ay binubuo ang tinatawag na Surigao Treasure. Tila 2 kambal na muling pinagtagpo. Ito mga sinaunang alahas na isinuot ng ating mga ninuno, 24 karat gold, ang pinakamataas na uri ng ginto. Yung sacred thread, ang tawag natin sacred thread or upavita. It's a torso ornament na napakabigat, 4 kilos. It's solid gold. Gold siya sa loob, gold siya sa labas. Kahit hindi mo makikita, gold siya lahat. But in terms of aesthetics and iconography, siguro ang sasabihin ko, ang pipiliin ko na pinaka-importante rin ay yung kinari. Yung half-human, na napakaganda niya, napaka-exquisite. Tapos kita mo yung kanyang mukha, kamukha natin siya. Ayon sa tagapagtala ni Ferdinand Magellan na si Antonio Pigafetta, namangha sila sa nakita nila sa kanilang pagdaong sa Pilipinas. May mga gintong singlaki ng itlog kahit sa mababaw na bahagi ng isla. Ito marahil ang inspirasyon sa awiting pambatang Pen Pen de Sarapen, ginto't pilak na mumulaklak sa tabi ng dagat. Ibang natagpuan nila dito. Nabalitaan na nila na ang mga Ibaloy at Kankanaey sa Benguet ay nagmimina ng ginto. Nabalita nila na sa south of Manila, na ngayon ay tinatawag nating Mindoro, ay Mina de Oro, isang lugar na pinagmiminahan ng ginto. So medyo nag-shift ang atensyon ng mga Kastila, naghahanap na rin sila ng precious metals. Sa mga ilustrasyon ng 16th century manuscript na Boxer Codex, makikita kung paano pinapalumutian ng ginto ang kasuotan ng ating mga ninuno. Mula sa mga may dugong bughaw na Tagalog at Bisaya hanggang sa mga mandirigmang Ibanag. What does the gold say about how they live? Well, number 1, we had a big supply of gold. Number 2, we had expertise. We had a stratified society and advanced enough to have a special population that could focus on artistic endeavors. But the fact that there was already advanced technology means we had the resources, we had the organization, we had the social structure. Sa paglingon sa ating kasaysayan, mapagtatanto nating mayaman tayo higit pa sa ginto. Dahil ang pagkadalubhasa natin sa paglinang nito nananatiling buhay hanggang ngayon. Pagkatapos ng pagmimina ng ginto, dito yan dinadala sa jewelry capital of the Philippines sa May Kawayan, Bulacan. Dinadala nga dito yung purong ginto kung saan ginagawa itong alahas. Nagsimula noong 1950s, lumago ang industriya ng pag-aalahas sa May Kawayan, Bulacan. Sa ngayon, higit 1,000 ang pagawaan dito sa syudad at isa na rito ang MJM.
Ito natin ngayon, 111.60 grams. Times 4,500 is equal to 502,200 pesos. So, 500,000 na po yan. Yung hawak-hawak ko kanina, this is worth 500,000 pesos. Madalas yung nagpupunta po rito na nagbebenta ng ginto is from what areas in the Philippines? Baguio, Camarines Norte, Diwalwal, in Mindanao. So, bibili na nila yung gold, dadalhin dito sa may kawayan. Wala naman daw problema sa local supply ng ginto. Mas nagkakatalo sa demand. Kahit anong gusto ng client na design, mabibigay natin. Kasi may mga clients kasi na sobrang lawak ang imahinasyon nila. No, yung tipong kahit anong design, ultimo yung fingerprint nila gusto nakalagay dyan, yung picture nila nakalagay Kaya din. nyo gawin Kaya yan? din naman. Wow! Pag binigyan ka na isang design, pag-aaralan din po yun. Kung paano diskarte, paano umpisan, paano bubuin, ganun. Basta yung mga handmade. Hindi ka mukha nung casting. Pag buo na, wala na, iisipin. Kinisin na lang. Eh pagka mga handmade, pag-iisipan pa rin paano buuin. Pagka po medyo talagang maraming gawa, may kita po kami hanggang 8,000, ganyan. Ano, Pagka matumal, mga pagkano. mababa. Hanggang 4, ganyan, mga 4,000. Mababa na yun. Sa isang linggo. 1 week o 1 week. Sa isang 1 week. 1 week. Pero kahit ano ang galing ng platero na pag-iiwanan sila ng ibang bansa. Siguro the government should see the side ng industry that we have the raw materials, we have the laborers, tulungan kami sa marketing. Tell the world that we have plenty of gold here. And our artisans are one of the best artisans in the world. We have very good plateros. So, bakit naglalag behind ang Pilipinas sa countries like Thailand, Singapore, Malaysia, and so on? Because of the tools, machineries, and equipments are not yet state of the art. Hindi naman mapapalitan ang pagiging malikhain ng ating mga local artisan. Gumanda na yung damit ko. Kanina plain lang siya. Pero nakaka-proud siyang suotin. Hindi dahil sa ginto ito. Nakaka-proud siya dahil alam ko galing sa Ninuno. Pilipinas at gawang Pilipinas ito. At ninuno natin, yan ang mga jewelry ng ninuno natin. This is repro of the antique jewelries. Siguro, nung unang panahon, pag may ganito, elite status. Kaagad. Dato. Kung gaano tayo kayaman noon, ganun pa rin tayo kayaman ngayon. Yung ating natural resources, yung mga gold resources natin, nandyan yan lahat. How do you harness the wealth? And then, but how do you spread it? Yun ang big challenge natin. Magpapatuloy at magpapatuloy yung interest ng mga Pilipino sa paghahanap ng ginto at ang ginto nagiging simbolo ng kanilang pagbabago ng kalagayan sa buhay. Gusto nating i-imbibe sa mga kabataan na dati ganito na tayo. Pero sa ngayon, dumadanas tayo sa maraming kahirapan, pero kakayanin natin kung tayo mismo ang magtatap sa mga resources na ito at gagawin ito sa isang sustainable na pamamaraan, pwede tayong magmina ng ginto ng para rin sa mga Pilipino.